guys! Welcome back to my channel, Lisa Cocinera. For today's video, magluluto nga tayo ng trending ngayon na boneless crispy chicken feet. So ayan, una na dyan pakukuluan natin ang ating chicken feet. Nalagyan lang natin ng paminta, laurel at saka asin. And then pre-pressure cooker ko ito for 15 minutes. And then hanguin natin, ibababad naman natin yan sa ice cold water. Ayan, so hindi ko na nga pala tinanggal yung kuko ng ating chicken feet kasi pag tinanggalan mo yan ng kuko, lalabas na ang collagen niya. Kaya hindi ko muna siya tinanggal, tsaka madali lang naman siyang tanggalin kapag napakuluan na ito. So bali gagamitan natin to ng kutsilyo, hiwain natin yung bawat daliri niya at tatanggalin natin isa-isa yung buto. Ang gamit ko nga pala dyan yung tiyan. So make sure na malinis ang inyong tiyan, sterilize nyo muna ito, babad sa mainit na tubig, ganun, para make sure na malinis at walang buhok ng kili-kili. Ayan, then after nya susunod na natin yung pinakamalaking buto dyan, tatanggalin lang natin, madali na lang, hihiklatin nyo na lang guys, o diba? Ayan. So ganun lang yung ginawa natin dito, medyo matrabaho nga lang siya, halos inabot yata ako dito ng kulang-kulang 1 oras. Sa 1 kilo ng chicken feet para lang matanggal to kasi first time ko nga itong ginawa at syempre nangangapa pa tayo, and then pagka tumatagal naman na makukuha mo na yung tiktik, mabilis na lang ang pagtanggal natin yung buto dyan. So ayan nga, after nga natin nahiwala yung buto nya, ayan, kita nyo naman buo-buo ba ang ating chicken feet. Ibe-breading na muna natin siya, masambali gagamit tayo dyan na harina. Ayan, so nilagyan ko ng 3 tablespoon. Actually 5 tablespoon yan, mamaya ako na ilalagay yung 2. And then cornstarch, naglagay tayo dyan ng 2 tablespoon. Yan, tapos ayan na nga, sinasabi ko, nagdagdag ulit ako ng 2 tablespoon dyan ng harina, at saka naglagay din tayo ng paminta at saka baking powder. Ayan, tapos nilagyan din natin siya ng asin para sa pampalasa ng ating breading. Tapos ayan, susubsob na nga lang natin dyan, palalanguin natin ang ating chicken feet dyan na boneless sa dry mixture. Ayan, make sure na makoat lang ito ng dry mixture natin. Depende sa kung isa-isa nyong ilalagay dyan or dakutin nyo na. Basta importante dyan, makoat lang siya ng dry mixture. Ayan. So after na nga natin siya ma-coat ng dry mixture, gagawa naman tayo ng wet na mixture. So yung natira dyan na mixture natin ng breading ay lalagay lang natin sa isang bowl. Tapos mag-add ako dyan ng 2 kutsara ng flour, tsaka 1 kutsara ng cornstarch. Ayan, tapos lagyan lang natin siya ng tubig hanggang sa malusaw ang ating mixture. Ayan ang magiging pinaka-wet mixture ng ating breading dyan sa chicken feet. And then pampalasa, naglagay nga ako dyan ng 1 tablespoon na tispa. Yan, patis. Malasa yan, tsaka mabango kapag i-frinay nyo yung chicken feet pala dyan. Tapos ayan na nga, ilulubog lang natin siya dyan. Make sure na mabasa siya ng ating wet mixture para maganda ang pagkakaprito niya. Ayan, lubog-lubog lang natin siya guys. So inuna ko muna yung malalaking paa dyan para pantay-pantay ang pagkaluto later. Then sa mainit na mantika, ipiprito na natin yan. Isa-isa ko nga siya dyan tinalbog. Alam niyo naman guys na mainipin akong tao, kaya sa hindi pa siya nagbabrown, pinabaliktad ko na yung chicken feet na yan. Nasa baliktarin lang natin para pantay ang kanyang pagkaluto at pantay ang kanyang color. So ayan, medyo nagiging light brown na siya. I like the color. Hintayin natin medyo mag golden brown siya ng bahagya, pero yan, nakikita nyo naman medyo okay na siya at talagang crispy na siya guys.
Follow nyo lang yung pag-debreading ko guys. Sigurado mapapa-crispy nyo yan. Ayan, for the halo-halo nga tayo dyan ng halo. Biling-baligtad tayo dyan kasi naiinip tayo dyan. Naiinip ako, excited na kasi ako matikman ang aking boneless chicken feet na napaka-crispy. So, ayan, ready na nga yan. Hinango ko na. Ayan. Then, magsalang na ulit tayo ng second batch. Prito na natin yan lahat. Minsan ang prito. So, ito nga pala guys, medyo matrabaho yung pag-boneless nitong chicken feet, ano. Kaya kung pangpulutan lang, wag nyo na iganyan, wag nyo nang i-boneless. Kasi talagang aabutin kayo na ilang oras yan. Siyempre, taste test tayo. Yung nauna nating prinito ay talaga mga sobrang sarap niya. Crispy at napakalasa. Ayan. So, continue natin siya i-fry hanggang sa ma-fry na ang everything. Ayan, hanguin na natin. And siyempre, imumukbangin natin yan. Hindi matatapos tong video na hindi ko na ipapagmalaki sa inyo kung gaano ka-crispy itong ginawa ko na crispy boneless chicken feet. Crispy. So, yun lamang. Maraming salamat sa panonood at continue lang panoodin para makita nyo kung paano ko ito napaka-crispy. Thank you so much for watching. Ito na. Hawakan ko na lang. Mahirap mag-video. Ang lambot. That's crispy. Guys, sa kalambot guys.